manatili po tayo nakatayo at tayo po ay pansamantalang manalangin para sa Panginoon at hiling natin ang tulong ng Santo Espiritu upang may paunawa sa atin yung kanyang mga salita at hiling ko na ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay papasok sa puso ko ninyo at ito po ay maging kalakasan ninyo at ito po ay magamit ninyo sa araw-araw na pamumuhay natin. Ama namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa aming pong mga buhay. Tunay na, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kamangha-mangha. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos na nagbago sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na amin pong dinadakila at pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay narito sa iyo mong bahay-sambahan. This is a holy place where we can worship you in spirit and in truth. This is a holy place where we ask you to cleanse our heart, Panginoon. Because you said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us. Kaya Panginoon, naniniwala po kami na ikaw ay narito sa aming pong kalagitnaan. At naniniwala po kami, Panginoon, at bawat isa na narito ay buksan mo ang bawat puso nila, Panginoon, upang ang iyong mga salita na namumutawi sa iyong mga bibig sa oras na ito ay maging kalakasan po namin, Panginoon. And Father, we ask the Holy Spirit right now to give us the understanding and knowledge of the word you have spoken to this word. We ask you, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen! Glory to God! Hallelujah! Tayo po ay nakakaw po at salamat sa praise and worship team. Nasa na ba yung mga ating mga praise and worship team? Nagkawalaan na yung ating mga praise and worship team. Amen! Dapat po ay narito po sila para makapakinig po ng salita ng Diyos. Hintayin po natin sila hanggat hindi sila bumabalik, hindi po ako magsisimula ng ating pong gawain. Yan. Dapat po ang panuntunan natin sa buhay ay makapakinig. Narito na tayo upang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Yun ang mahalaga. So, purihin ang Panginoon. At sa araw na ito ay ating pong masisilayan ang mensahe ng ating Panginoon na kung isa po sa mga great I am ng sinasabi ng ating Panginoon. At matutunghayan po natin tungkol sa aklat ng John chapter 15 at kung saan ay sinabi ng ating Panginoong Jesus na I am the true vine. So, mensahe po natin is about the true vine. Amen. And one of the great I am ng ating Panginoon, actually, merong 7 great I am na sinabi ng ating Panginoon. Isa doon ay I am the good shepherd, I am the bread of life, I am the resurrection, and the light, I am the light, sabi niya, I am the light of this world, I am the true vine, I am the way, the truth, and the life. So, ito po ay isang nature ng ating Panginoon or yung deity ng ating Panginoon na pinapahayag niya na ako ang Diyos. Ako yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako yung Diyos na dapat makilala ninyo at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoon kung bakit niya sinasabi na isa sa mga great I am ng ating Panginoon. Amen. Okay. Buksan po natin yung ating aklat sa John chapter 15 verse 1 hanggang siguro hanggang 10.
Okay, basahin po natin ang salita ng Diyos at makinig po tayo dahil ito po ay maging kalakasan po natin. Sabi nga ng Biblia, be the doers of the word. Be not hearers only, but be the doers of the word. Sabi niya, in John chapter 15, verse 1, ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Amen. At ang aking Ama, which the Father, ang tagapag-alaga. In verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagpumunga. So pinuputol niya, tinatanggal niya. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagpupunga. Hindi lang niya ito pinuputulan, ang sabi niya dito ay nililinis niya upang magbunga ng lalo pang sagana. Praise God. In verse 3, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din naman ako sa inyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Hindi magbubunga ang sanang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, ang sabi niya, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Pakinggan natin yung sinabi niya ng ating Panginoon na hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. And then in verse 5, inulit niya ulit, ako ang puno ng ubas at kayo ang pagasanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa, sabi ng Panginoon, kung hiwalay tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nananatili kayo sa akin, ang sabi niya, ay nananatili din naman ako, nananatili din naman ang aking mga salita. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at patutupad iyon para sa inyo. Yun ang gandang sinabi ng Panginoon na anuman ang hingin natin sa Kanya ay matutupad. Napapangarangalan ng aking Ama kung gayo'y masaganang nagbubunga at gayo'y magiging mga alagad ko. Ang sabi ng ating Panginoon, napaparangalan o naluluwaghati o nagagalak ang ating Panginoong Diyos Ama kung masagana kayong nagbubunga at kayong naman kayong mga alagad ko at tunay na kayong aking mga alagad. Yung sabi ng ating Panginoon. Kung paanong inibig ako ng Ama, kayong din naman iniibig ko kayo, kaya manatili kayo sa aking pag-ibig. So, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko nga ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Praise God. Purihin ang Panginoon at my brothers and sisters, kung titignan natin yung istorya, it is a picture, it is an illustration or picture in John chapter 15. Kung titignan natin ng kabuuan, babasahin natin in chapter 13, 14, and 15, ay makikita natin dito na it is the last days of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang sabi nga doon parating na yung Passover. Ibig sabihin ng Passover ay yung the last 50 days. So doon ay tinipon niya yung kanyang mga alagad. At pumunta sila doon sa upper room. At naroon sila doon sa upper room na yon, siguro nagtuturo ang ating Panginoon at doon sa chapter 13, makikita natin na itinuro ang ating Panginoon how to become a humble person. Sapagkat kanyang inihalimbawa ang pinangunahan niya yung kanyang mga alagad sa paghuhugas ng paa ng mga alagad. At ang sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit kung ginagawa ito sa amin? Sabi ni Pedro, hindi ba pwedeng
lahat na kamuhan. Sabi niya, hindi mo pa maintindihan ngayon, pero pagkatapos to, saka mo siya maintindihan. At doon ay makikita rin natin na itinuro rin ng ating Panginoon doon sa Apollo about how, what is love. Ang sabi ng Panginoon, kung mahalin niyo ako, mahalin din niyo ang inyong kaibigan, mahalin din niyo ang lahat, sabi niya. And then, in the Apollo, merong sinabi ng ating Panginoon na merong isa, sabi niya, na magkakanulo sa akin. Merong isa na magkakanulo sa akin. And then yung mga disciples ay nagtulong-tulungan. And then sabi niya, sino kaya yun? So, ito naman si Simon Pedro, siya yung pinakamalapit sa ating Panginoon at humiling siya, parang nilagay niya yung kanyang katawan sa ating Panginoon at sinabi niya, sino baga yung Panginoon? Yung magkakanulo na yun. Ako baga Panginoon? So sila ay, yung mga disciples na yun ay nagpulong-pulungan. So tinatanong nila siguro sa sarili nila, ako kaya yun? Yung magkakanulo na yun? At ang sabi ng Panginoon, yung tinapay na isasawsaw ko, ibibigay ko sa kanya, ay siya yung magkakanulo sa akin. And then, alam niyo po ang nangyari, doon sa istorya na yun, kumuha ng tinapay, sinawsaw niya, at binigay niya kay Judas. Amen. Si Judas, kung titignan ninyo, ay siya po yung pinaka-treasurer. Siya po yung hawak-hawak na yung pera, kaban ng bayan, kumbaga. Hawak-hawak niya, siya yung pinaka-treasurer. And then after that, makikita natin na nung sinawsaw agad yung binigay niya yung tinapay kay Judas, pumasok agad yung diablo sa puso ni Judas at umalis. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Yun yung sinabi ng ating Panginoon. And after that, mga kapatid, umalis na si Judas. And then, dito nga, in chapter 15, tinuro niya ngayon, mga kapatid, paalala, kung titignan niyo yung istorya, meron silang pinuntahan. At doon sa kanilang pinuntahan, ay dumaan sila doon sa tinatawag na grapevine. Doon sa grapevine na yun, alam niya naman ang grapevine, pag pupunta kayo sa La Union, medyo masuksok yung daan kasi yung mga grapes nakapalugod sa malat. Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoon ay dumaan siya doon, madilim, at kumuha siya ng sanga. Kumuha siya ng sanga at dito nanggaling yung salita. Sinabi ng Panginoon na ako ang tunay na puno ng lupas. I am the true vine. At dito makikita natin, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo, nakasama niya ang kanyang mga disciples, ay there were only 11. 11 na kasi nawala na si Judas. Pero kung titignan natin, yung pangalan Judas, hindi naman masamang-masama yan eh. Hindi masama ang pangalan Judas. Pero sa atin kasi, pag iniisip natin, pag narinig natin yung sa pangalan Judas, masama. Pero kung titignan ninyo, marami din mga pangalan Judas dito na mabubuti. Kaya lang si Judas, pinasukan lang talaga siya ng demonyo sa katawan niya. Kaya nga, kung makikita nyo, Judas not paid. May mga word na hindi maganda. But anyway, so yun yung kabuuan ng istorya kung bakit sinabi ng ating Panginoon na ako ang tunay na puno ng ubas. Okay, we go back to the message of the Lord. You know that the Bible is the authoritative word. It is the Bible that God only wrote. Ito ay sinulat ng ating Panginoon sa pamamagitan ng
mga taong true, inspired by the Holy Spirit. In the Bible, there were 66 books, 39 of them in the Old Testament, and 27 of them in the New Testament. So the total books is about 66 books. When God speaks the word, mga kapatid, ang sabi dito, we come to hear the word. When God speaks, kapag nagsalita ang Diyos, makikinig tayo. Di po ba? Kapag nagsalita ang Diyos, makikinig tayo. At sino yung magbibigay ng message? Yung mga pastors, yung mga leaders, na magbibigay ng message ng tao. At i-relay niya yung message niya sa atin. Amen? Nandikit po ninyo ako? In chapter 15, John is teaching through the power of the Holy Spirit. At pakikita natin dito ng error. The Word of God is no error. Accuracy, full of accuracy. It is an accurate and authoritative Bible. So, when a nation rejects the Bible, they rejected God. Amen. Kapag ni-reject mo yung Bible, which is the only authoritative Bible, when we speak about God, nire-reject mo ang Diyos. When you rejected God, there is a dire consequences. When we say dire consequences, it is extremely serious consequences. Kaya mahalaga, mga kapatid, na magbasa ng Bible. So, sabi ko nga, in chapter 13, 14, and 15, naroon sila sa Amuro. That was, sabi nga nila, Thursday night, and to celebrate the Passover. So they met together in the upper room, and the Lord spent that time telling them the wonderful things, telling them about the great I am, telling them many teachings. And, doon nga na-expose ng ating Panginoon na si Judas, ay isa sa mga nagpanlulos sa kanya. So what's the point of analogy? What's the point of analogy? So itong John chapter 15, verse 1 to 10, it is a word picture. It is an illustration. It is an illustration, and the point of the analogy is that there was a vine, there was a branches, and there was a fruit bearing. So meron ka makikita itong tatlong bagay dito. Merong isang puno, merong isang sanga, at merong isang fruit bearing. And, that proves someone to be a disciple. At sabi niya dito, tingnan natin the nature of genuine salvation. So there are two topics that I'm going to discuss. The nature of salvation, and the other one is how we can be a fruit bearing in our life. Okay. My question is, how does one know that one is a true disciple? So yung question natin, paano natin malalaman na tayo nga ay mga tunay na disipulo ng ating Panginoon? Yun ang ating big question. At dito ay pinakita ng ating Panginoon kung paano tayo magiging tunay na disipulo ng ating Panginoon. Amen. Ikaw ba naniniwala pupunta sa langit?
o ikaw ay pupunta sa impyerno. Dalawa lang naman ang pupuntahan natin eh. Sa langit, sa impyerno. So, dito pinapakita yung nature ng ating Panginoon. Sinabi niya, I am the true vine. I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the resurrection and the dead. I am the way, the truth, and the life. So pinapakita ng ating Panginoon ng kanyang kadyusan. Amen. Kung titignan natin about the history in the Old Testament, mga kapatid, yung Israel, sila yung mga bahay. Noong panahon na yun, sila yung mga, kung babasahin natin in Exodus chapter 3, when Moses, sabi ni Moses, sino ka ba ang Panginoon? Ano ba yung tatawag ko sa iyo? Ano bang pangalan mo? Anong sabi ng Diyos? I am that I am. I am that I am. So it symbolizes its meaning as eternal being God. At tinutukoy din ng ating Panginoon in Hebrew chapter 1 verse 8 that Jesus is God. That Jesus declared that He is God. Kaya nga ang sabi doon, I and the Father, we have the same nature. I and the Father are one. So mga kapatid, mapalad tayo dahil naririto tayo, nagkaroon tayo ng pagpapatawad sa Diyos, pinatawad tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi kung hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, is one of the three persons, mga kapatid, alam mo na kung saan ka pupunta at hindi ka papatawarin ng ating Panginoon. Kaya nga ang that night, ang sabi ng Panginoon, I am the true vine. Ako ang tunay na puno. And my Father is a vine dresser. Kaya sabi doon, and who are the branches? Actually, mga disciples ang mga branches, but today, in time of Jesus, tayo yung mga branches na yun. Sino yung nakatingin sa branches na yun? Are they fruit-bearing? Are they abiding in Christ? Who are those persons that don't bear fruit? Who are they? At pakikita natin, mga kapatid, na si Judas, sabi doon, is a false disciple. Hindi siya totoong disipulo ng ating Panginoon. Makalanan natin, si Judas, he spent with Jesus for 3 years. Naka-attach siya doon sa vine. Pero walang buhay. There's no fruit. Ano bang pinagkaroon niya ang ating Panginoon sa... Kaya na, kaya nakita natin si Judas nung sinabi ng Panginoon, sige, gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Pumasok na kanyang disikulo at lumaya siya, pumunta na siya sa pilit at ginuto. Doon si Jesus. At doon, yung time na yung pinuli na siya. Alala ko pa nga yung istorya dito in chapter 14. Panginoon, saan? Sabi ng Panginoon, ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo, Panginoon, saan ka paparoon? Pwede ba kaming sumama? Sabi niya. Hindi mo alam sinasabi, hindi ka pa makakaparoon sa akin ngayon. Pero pagkatapos nito, malalaman mo kung saan ako paparoon.
Sabi ni Pedro, "Lord, sasama ako sa iyo, Panginoon." Sabi ni Panginoon sa kanya, bago tumilaok ng 3 beses, pinagkagulo mo na ako. So my brothers and sisters, this is the reality. So ano nangyari kay Judas? Punta na sila sa mga leader, tinuro niya, nagsama natin Panginoong Jesus. And after that, walang nangyari. Napatawad pa kaya si Judas. He hung himself. Nagpatinuwahan. Pero makikita natin si Judas, siya sa close connection with Jesus. Meron siyang close connection. Kasi isa sa mga leader isa sa mga treasurer. So my brothers and sisters, Jesus Christ is divine, presented Himself. Makikita natin yung kababaan ng loob ng ating Panginoon. Yung defective by, tinatawag dito very proactive. Ngayon, kita natin. Mga leaders natin. Karamihan, mga kurapun. Di ba? Pilyo ang pinag-uusapan. They were empty. Walang kabuhay-buhay. Fruitless. At dito sa Old Testament, ang Israel is the vine. Kung maalala mo ninyo yung the mystery of the olive tree, kinatok yung vine na yun. Because of Israel, na hindi pagsunod sa ating Panginoon. Sa kanilang hardened heart. Bagamat sila sinasabi, God's chosen people, mga kapatid. Kaya nga nangyari, tayong mga Kristiyano ngayon ay inilagay dun sa puno na yon. Nilagay dun sa sanga na yon. In Ezekiel, sabi niya, the Israel were empty vine, unfaithful, idolatry, immoral. Yun yung kanilang mga katangian. Pagamat sila, these Jewish people are the source of divine blessing. They have the privilege because they have God's chosen people, but they don't have life. Kasi silang buhay. They were alienated from God. Sila ay napalayo sa ating Panginoon. They were estranged. Estranged by. Unless you are to be connected, hindi magtuklong ang blessing. So my brothers and sisters, 2 branches do not bear fruit, and the other one bear fruit and fruit to bear more fruit. Mamaya pag-usapan natin. False believers. Kaya nga sabi ng Panginoon, faith without work is dead. Ang sabi ng Bible, you will know them by their fruit. Doon po sila makikilala sa kanilang mga bunga. Maraming naka-attach kay Christ. Sabi niya, but no life, no fruit. Ang tawag doon, sabi nila, superficially attached. And the Lord said, those who are fruit-bearing, He promised them to make them fit, to be more productive with night. Mamaya pag-usapan natin yung night na yun. So, maaaring itanong natin, bakit pa dumaranas ako ng mga pagsubok? Bakit pa dumaranas ako ng kapit-hatian?
Bakit ba dumaranas ako ng matinding problema? Sakit, karamdaman. You know, God is teaching us, pruning us. At yung life na yun, napakatalas yung ginamit niya, ginagamit niya to teach us, to make more productive. Kaya nga, sabi nga doon God orders trouble various trials. Pagka po tumaranas tayo ng mga pagsubok natin sa buhay, sabi nga ng Katawid, give glory to God. Dahil maaaring ikaw ay pinag-pro, maaaring ikaw is using the life to teaching us para papatagin ka, palakasin ka, pakibayin ka sa iyong pananampalataya. Because without faith, it is impossible to please God. Faith kami by hearing and hearing by the word of God. So mahalaga ng mga kapatid. Kaya maaaring pagkaroon natin sa buhay natin, bakit ako, Panginoon, bakit ako dumaranas ng ganitong pagsubok sa buhay? Maghanap ka rejoice in the Lord always. Amen. Maghanap ka. Magpuri ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ito yung isa sa mga ginagawa ng Diyos to prone us bilang tayong mga sanga to be more productive. Okay. In John chapter 1, 15 verse 1, ang sabi niya, I am the true vine. This is the last 7 words that the Lord Jesus Christ spoke, declaring that He is God. Declaring His divine identity and His divine purpose in every aspect of our life. At doon na kasama niya yung kanyang pangalaga at sabi niya ay the true bride, true vine. It was a very short period yung kanilang pag-uusap kasi huhulihin na siya i-crucify na siya by that time. So anong gusto niyang mangyari ng ating Panginoong Hesus doon sa pag-uusap ng kanilang mga disciples? He wanted his friends, sabi niya doon, he wanted his friends not only for those disciples, but those all of times to know that God will not desert you. Hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, anumang mangyari, hindi kita iiwan. Anumang mga pagsubok mo sa buhay, hindi kita iiwan. Anumang mga problema mo dumarating sa buhay mo, hindi kita iiwan. Narito ako palagi sa iyong kalagitnaan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, truly, kung mahal mo ako, mahal din kita, kung truly narito ka sa aking puso, nariyan din ako sa iyong puso. Sa mga kapatid, kailanman hindi ka iniwanan ng ating Panginoon. Kailanman, kahit hindi nagsasabi, hindi mo na maririnig ang Panginoon, nariyan pa rin siya. He's so silent, but He's inside of you. Isa yan sa mga katangian ng ating Panginoon. Naroon yung kanyang spiritual presence. Nandoon yung energy. Alam niyo mga kapatid, kung titignan natin itong istorya na ito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aming ama ang tagapag-alaga. So, merong gagawin ng Panginoon. Siya yung nag-aalaga. Siya yung nagbubungkal, siya yung naglilinis, siya yung nagdidinig doon sa pay na yun upang lumaki, lumago at magbunga. Yun ang ginagawa ng Ama sa atin. At ang sabi niya, ang Ama, inaalis niya ang bawat sanang hindi nagbubunga. Amen. May mga sanga na nagbubunga at merong mga sangang hindi nagbubunga. Amen. Walang buhay, no fruit, no berry. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, ang sabi niya, nililinis niya
Kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo, the Word of God will cleanse you. Amen. Ano mo ang Word of God? In 2 Timothy chapter 3, verse 16. Basahin na natin yun. Ang salita ng Diyos, sabi niya, ay isang pagtuturo. Profitable, inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction, training, and righteousness. Yan yung maglilinis sa'yo. Tuturuan ka niya for profitable, for teaching, for reproof, for correction, ito-correct ka niya, and training for righteousness, upang mapabuti ka at maiayos ang buhay mo. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang bawat sangang hindi nagbubunga at ang bawat pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang pagbunga. Lalong sagana at nililinis niya kayo sa pagitan salitang sinasabi ko sa inyo. Amen. Ang sabi niya sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din naman ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Okay, we are the branches. Jesus Christ is the vine. And the Father is the vine dresser. Amen. Lahat po tayo ay nakakapit doon sa puno na yon. Maaaring ikaw nagbubunga, maaaring ikaw ay hindi nagbubunga. Sabi niya doon. Kaya nga ang sabi niya, pero pagka tayo ay mananatili sa Kanya, meaning that the Word of God always indwell into our hearts because the Word of God is the Lord Jesus Christ. In John chapter 1 verse 1. Amen. Siya ang salita. Kapag ang salita ay nasa atin, ang Panginoon ay nananatili sa atin at tayo naman ay nananatili sa Kanya. So ang sikreto, sabi niya, mananatili kayo sa akin kapag ka hindi ka nagbubunga, hindi ka nananatili sa Kanya. Amen. Maraming Kristiyano tayo, pero hindi tayo nananatili sa ating Panginoon, hindi tayo nagbubunga. At ang sabi niya doon, gayon man, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. So mahalaga, tayong mga Kristiyano, mananatili lagi tayo sa ating Panginoon. Amen. And in verse 5, dinitering ulit ng ating Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng sagana. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa, hindi tayo magbubunga kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. Amen. Ano man ang gawin natin sa buhay natin, pero kung tayo po ay nakakapit doon sa puno na yun, ang sabi niya, magbubunga ka ng sagana. At pakikita ninyo, ano ba yung bunga ng sagana? In Galatians chapter 5, verse 22 and 23, makikita natin yung mga fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Makikita yan sa ating buhay kapag tayo nagbubunga, kapag tayo nakakapit doon sa puno na yon. Because there is life in the vine. Amen. There is an energy that flowing comes from the vine. And that energy will pass it unto you, kayong mga sanga. Amen. Bakit namumunga yung mga sanga nag-grow? Dahil merong ugat. Di po ba? Pero kung putol yung ugat,
dun sa sanga, dun sa vine, sa kasanga, kailanman hindi yan magbubunga. Ano ang ginagawa ng Panginoon? Pinuputol niya at tinatapon. Walang silbi. So my brothers and sisters, ang sabi niya, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga na itinatapon, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, ininahagis sa apoy at sinusunog. So walang silbi. Mga kapatid, tayo lahat ay binigyan ng mga katungkulan ng ating Panginoon. Actually, meron tayo mag-give ng ating Panginoon. Amen. The gift of forgiveness, the gift of prayer, the gift of preaching, teaching. So marami tayo mag-give. Kaya na, nabubuo ang isang church dahil naroon lahat yung aspeto ng isang pamantayan ng mga characteristics ng isang magandang church, isang malusog na church. Amen. So sabi niya, makikita ang bunga. At ikaw ay lalong magbubunga kung ikaw ay nakakapit because there is an energy flowing coming from the vine. Amen. So ang sabi niya, kung nananatili, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin niyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Wow, these are the provisions. These are, ito yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos na sabi niya, kung tayo mga sanga ay nagbubunga, kung tayong mga sanga ay nakakapit doon sa puno na yon, sabi niya, hingin ninyo ang anumang bagay. Hingin ninyo at matutupad yun para sa inyo. Pag sinabi ng Panginoon, that God is not a God of liars, God of purpose, it's a God of blessing. Kaya kanina yung testimony, dito natin, God answers prayer. Amen. Anong tinigin natin sa buhay natin? Sana magkaroon ako ng trabaho. Sana makatapos ako ng pag-aaral ko. Sana makasama ako ng pamilya ko. Sana yung aking asawa hindi na magluluko. Sana yung aking asawa mawala niya ng bisyo sa kanyang buhay. Kapatid, you are the branches. Tutupad yun kasi sabi ng Panginoon, matutupad at gagawin niya yun sa buhay natin. Amen. The secret is, manatili lang tayo sa Kanya. Amen. At hindi lamang yun. Sabi niya doon, na mga parangalan ng Diyos sa kayo'y mga masasaganang nagtutugan. God is glorified. Because that was His purpose. Kaya na sinabi niya, I am the true vine, you must be fruit-bearing. Amen. Kaya, pag nakikita niya, nagbubunga ka, nakikita niya, gumagawa ka ayon sa kalooban ng Diyos, kapag nakikita ng Diyos na ikaw ay kumikilos, nang naayon sa kalooban ng Diyos, nang ikaw ay nakikita sa iyo yung mga bunga ng Santong Espiritu, nag-glorify ang Panginoon. Amen. At ang sabi niya, tunay nga na ikaw ay aking alagad. Amen. Doon mo makikita na ikaw ay tunay na alagad ng ating Panginoon kung ikaw ay nagbubunga. At napaparanalan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ano man ang gagawin mo, paparanalan mo ang Diyos sa buhay mo. Maging problema, paranalan mo ang buhay mo sa Diyos.
maging pagsubok, paranagan mo ang Panginoon sa buhay mo. Ano man mga pagsubok, suliranin, paranagan mo ang Panginoon sa buhay mo. Because, ang Panginoon sabi niya, hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, narito ako. At bibigyan kita ng kasagutan sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, kung paano inibig ako ng Ama. The Lord Jesus Christ is telling us na kung paano ako nang inibig ng Ama. Ano ba inibig ng Ama? Ang Panginoon Jesus, God so loved the world that He gave His only begotten Son to die on the cross for us. Yun ang dakilang pag-ibig niya. When we were yet sinners, Christ died for us. Yun ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Ang nagsabi niya, inibig ko kayo. Inibig ko rin kayo. Amen. Because God's number one attribute, Jesus Christ's number one attribute, is love. The Bible full stories about the love of God. Amen. And then, ang sabi niya, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Continue to love. Amen. Sabi na, may binigay na dalawang commandment ng ating Panginoon. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sabi niya, mahalin mo din ang iyong kapwa. Pero sabi ko nga, dadagdagan natin, mahalin din natin ang ating kapwa. May sinabi ng Panginoon doon, kung mag-church ka, mag-worship ka, makipag-ayos ka muna sa iyong mga kaaway. Kasi hindi ka i-bless ng Panginoon kung ang puso mo, iniisip mo yung kaaway mo. Hindi ka makapag-worship kay God kung iniisip mo yung kaaway mo. Kaya tinuro ka ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway mo. How many times, Lord, paano mo silang papakuha? 77 na disciple. Ano ba yun? 77. And walang katapusan. Amen. Kaya na, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang aking utos ng aking Ama, ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Wala namang ginawa ng ating Panginoon na hindi sinabi ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, I am here to do the will of the Lord. Amen. Hindi yung kanyang sarili, but by God the Father. Lahat ng kanyang ginagawa is sa kagustuhan o yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. The last one that I'm going to tell you is, why does God promote us? Sinabi niya dito na nililinis kayo, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga kayo ng sagana. Kasi ito yung sikreto Kailangan tayong magbunga ng sagana. At ang ginagawa ng ating Panginoon ay kanyang trinopron, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Amen. Sabi dito mga kapatid, in horticulture, yung mga nagtatanim ng mga ganitong vine, grapes, apple, pruning is a practice in which dead or overgrown branches are removed from the plant to grow and fruitfulness in horticulture. So, inihalimbawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, kung paano niya pinuputulan yung mga hindi nagbubunga. These are the practice. Kahit ngayon, pagpunta ka sa La Union, pinipro nila yung mga sanang maliliit. Para lalo pang lumago. To promote growth and fruitfulness. Amen. Para ikaw ay lalo kang titibay.
lalago sa buhay mo at mag-fruit bearing ka o magbubunga ka. Amen? And fruit, masakit. Pag pinopron ka o yung kinakat yung branches na yon, masakit. Amen? Ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon, He prompts us. Why? To promote growth and fruitfulness. Kaya nga mga kapatid, pakita ninyo yung knife ang ginamit ng Panginoon. Knife ko. Yung kayo yung ginagawa na lang. Yung ginagawa na lang. Pero, in the Bible, He uses a knife to prune us. Alam niyo yung knife na ginagamit ito sa hospital pagka ang tawag ito ay opera. Di ba napakatalas yung knife na yun? Sabi ganun lang, talagang sobrang kat-kagat. Masakit. Pag pinopron ka ng Panginoon, masakit. Matinding sakit ang maharamdaman mo. But it promotes growth and fruitfulness. Sa mga kapatid, ang ibig sabihin nito, kapag pinopron ka ng Panginoon, magpasalamat ka. Pag dumadating yung mga suliranin, problema, sakit, karamdaman, kung ikaw ay nanatili sa Kanya, and you are part of the branches, mga kapatid, magpuli ka sa Diyos. Dahil He's using you for growth and fruitfulness. Pinopron ka ng Panginoon. Pagkamat masakit, Lord, kakayanin ko to. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. It removes the hindering our spiritual growth. Alam niyo, ipuro niya, tatanggalin niya yung mga lahat ng klase ng bisyo sa buhay mo. Kung ikaw naninigarilyo, tanggalin mo na ang sigarilyo mo ngayon. Kung ikaw ay naninigarilyo, tatanggalin niya ng Panginoon. Kung ikaw ang susugal, tatanggalin niya. Kung ikaw nang babawi, tatanggalin niya ng Panginoon, ipopron ka. Lahat ng madumi sa katawan mo, lilinisin ng ating Panginoon. Para lalo kang magbunga. Amen. It's part of our discipline process. And God will mold you into the image of His Son. Yun ang purpose niya, ipupulot ka to become part sa image ng ating Panginoon. Amen. Because in Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord disciplines the one He loves. He chastens everyone He accepts as His Son. Amen. It is not a punishment. Hindi yung punishment, hindi dahil for ka, pinaparusahan ka na ng Diyos. No. It is part of the purification of your life. Upang lalo ka pang luminis. Because you are already cleansed by the word of the Lord, by the word of God. But your purification. Amen. Pag naluni yung kamay natin at hugas tayo, ginagamit natin sabon or tubig para malinis, di ba? That is the word of God to purify us. Kung titignan natin yung buong chapter 14 and 15 ng John, makita natin doon na Jesus washes the disciples' feet, signifying the washing of sins to his sacrificial death. You have been cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. In Hebrews chapter 9, without the blood, there can be no forgiveness. Kaya tayo pinatawad tayo dahil sa dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. You are washed
by the blood of the Lord Jesus Christ. But, tandaan ninyo, mga kapatid, kung tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa buhay natin, sa araw nito, kailangan hingin natin ang tawad. Because in 1 John 1:9, sino man lumalapit sa kanya, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pero, pagkatandaan ninyo, huwag ninyo nang gagawin. Pag nagkasala kayo, unang uulitin. Kasi yung paulit-ulit na kasalanan, hindi nagdadala ng Panginoon. Hindi natutuwa ang Panginoon. O kaya yung tinatawag na chastisement. O baka yun yung tinatawag na natin na punishment. Kapag gumagawa ka ng kasalanan sa buhay mo, makalis ka ng Panginoon. What you sow, what you sow, what you reap. Kung ano itatanim mo, yun din ang magiging bunga mo. So, the concept of growth is to discipline us, is to cleanse us through the power of the Holy Spirit. In Ephesians chapter 5, verse 26 and 27. By the washing of the word with the Lord, so that He might present the church to Himself splendor, without spot or wrinkle, and His state that she may be holy and without blameless. So makikita natin dito, mga kapatid, pag ang church, mga kapatid, ay all of us was through the Word of God, makikita natin na nire-represent natin ang ating Panginoong Jesucristo inside the church. Amen. And sabi niya, without spot or wrinkle or any such thing, that you may be holy without blameless. Because God brought us to make us holy. Because God is holy. Peter's chapter 1, verse 1. So, masakit. Sabi nga in Hebrew chapter 4, verse 1, the Word of God is a living and active, sharper than two-edged sword, piercing to the division of soul, spirit, joint, and marrow, discerning the thoughts and intentions of the heart. Kaya niyang pasukan. Para pong isang mataling na tabak na papasok siya sa kasukasuan, joint and marrow. Ganun ang salita ng Diyos. Pero huwag kang masasaktan. Dahil it is for your growth and your spiritual development. Amen. Although, sabihin natin, hindi naman kaagad mababago ka. Unti-unti kang binabago ng Panginoon. Minsan, meron siyang aalisin sa iyo. Amen. Meron siyang tatanggalin sa iyo. Kasi maaaring tayo ginagamit tayo sa loob ng church. Naglilingkod tayo sa loob ng church. Pero merong nakikita ng Panginoon sa buhay natin na hindi maayos, hindi maganda. Na maaaring ito ay makakapag, ang tawag nito, hindi ka makapag-serve sa Panginoon. Dahil may nakikita sa iyo ng Panginoon. Only you and God knows. Kami hindi namin alam. Ako hindi ko alam. But God knows. Because God is an omniscient God. God is a very powerful God. Sabi nga, alam nga niya ng bilang ng buhok natin. Alam nga niya ang puting buhok ni Sherry. Hindi ba yan? Rosina. God is powerful. Wala tayong may tatago sa Kanya. Amen. Alam niya ang nilalaman ng puso natin. Kung ikaw nagsisinungaling, alam niya. Kaya purihin ng Diyos
Dahil ang salita ng Diyos ang magbabago sa iyo. Ang salita ng Diyos ang maglilinis sa iyo. So, well, all gardeners want to see a harvest. Fruit is the reason for the effort and expense of growing in the garden for the first place. Yung mga nag-aalaga, yung mga prutas, pagkakita nilang nakikita ng sumisibol na, di ba? Natutuwa na sila, nagagalak na sila. At ang ginagawa nila, minamaximize na nila. Di ba, pinupuno na talaga nila, pinakat nila para lalo ba magpunga, magdadami. So, the purpose why the Lord Jesus Christ is telling us that I am the true vine, I am the vine, sabi niya, that you are to be filled with the fruit of the Holy Spirit, and righteousness comes from the Lord Jesus Christ. Amen. All chronic sins, sabi nga doon, like lost to us. Maaring ito ay kawalan natin sa buhay natin. We may lose comfort. God is pushing you into a very challenging situation. Sa testimony ko, marami na akong na-encounter. Na-encounter ng mga pagsubok sa buhay. Maalala po ninyo. When I was, noong panahon namin na, that was I think 1990, 1996, we started the business. Then after 15 years, the Lord brought me. Alam yung ginawa niya sa buhay namin, ito istorya, ayaw yung magkakalam dito. Alam yung ginawa niya po sa amin. Kinuha niya isa. Una, tinabagsak niya yung negosyo namin. Pangalawa, kinuha niya yung sasakyan namin. Pangatlo, kinuha niya yung bahay namin. Alam mo, negosyo, bahay, sasakyan. Sabay-sabay yun. Pero, mga kapatid, hindi kami humina sa buhay namin. Kundi, alam mo, ginawa natin ng business ko, sabi ko sa anak ko. We prayed for 7 days. We prayed for 7 days. Talagang kasama ko si Julia, Julius, kami sa kwarto, ng anak, ng and by the time we asked for Lord, sabi ko, Lord, di ba, naglilingkod ako sa iyo? Di ba part ako nga ng ministry ko? Di ba ako ng the leaders ako? Pero bakit ganito ang na-experience natin sa buhay natin? But then, wala kami ibang kalapitan. Pumunta kami sa dinat namin, ang dinyo natin. Yan ang maraming pera. Di 5, di kami pinahirap. Grabe, sabi ko, umuwi kami sa kanila, naglalakad kami papunta doon sa kaya na. Sabi ko, Lord, ganito ba? Ang paghihirap namin. Pero, hindi kami nanghinaan ng loob. What we did was we prayed. We prayed for 7 days. Alam niyo, lumot talaga kami. Ibang klaseng lumot yung ginawa namin. Talagang tapa. You know, my brother said, God works in a miracle way. God works in a miracle way. Alam mo, meron siya isang ginamit. Ginamit niya yung tita niya. Sabi ng tita niya, na nasa Hawaii, hinahanap ko kayo, sabi niya. Matagal ko na kayo hinahanap.
na pag iniwan ko kayo, na wala na kayong negosyo, naubos na yung financial ninyo, binigay sa kanya ni Lord yung ano na yung revelation na yun sa kanya. Kaya hinanap siya ni Senate. Kinuha yung, hindi niya mahanap dahil hindi niya alam ang address, hindi niya alam yung telepono. At one time mga kapatid, tumawag si tita niya na nasa Hawaii. Alam niyo, napunta namin dito one time, yung tita namin na yun. Nag-check ko siya rito. At sabi niya sa amin, alam mo, Sally, na pag-inikom ko kayo, bakit? Wala na daw yung negosyo ninyo, pumasok na yung kabuhayan ninyo, talagang pagsak na. Talagang time na yun, talagang we are in the lowest part of our life. But then, mga kapatid, ano yung ginawa niya? Pinahiram niya kami. O sabi niya, eto, 150,000, sabi niya, bibigay ko sa inyo, papalikin ninyo yung negosyo ninyo. And we started that 150,000 na yan na binigay ng tita ni Vicente. And praise God, sabi ko, alam nyo, pinalik ni Lord ang lahat ng nawala sa sumunod. Nagkaroon kami ng sasakyan, yung bahay namin hindi na kuha. Kasi yung bahay namin, mga kapatid, nakasala sa bangko, meron to pay for monthly. Sabi nung taga-bangko ka mo, bakit itong si Mr. Cabrera, yung bahay niya hindi pa naiiling, 6 months pa hindi nagpabayad. Sulatan niyo na yan. Sabi namin ni Mrs. kung kapatid ko, Sir, pwede ba? Bigyan niyo po kami ng 5 araw. Pag hindi namin nabayaran yung bahay, except ito yung bahay. Sabi ng manager, Vice President. Sige. Kumuha kayo ng sulat. Pirman din yung dalawa. Pirman naman kami. Within 5 days, tutulong na yung luha natin, 5 days, Lord. Saan kaya kukuha na? Pagbayaran namin 350,000. Kung kaya kukuha ng 350,000 na ito, within 5 days. At the first day, Monday, mag-istorya ko, pero it will give you an experience in life. Matutunan ko. On the first Sunday, maalala ko, ano pala ako? Investment kasi dito sa Pilipinas. Sabi ko, tinawagan ko yung Italian counterpart ko. Sabi ko, baka pwede naman makuha mo na yung commission ko kahit hindi mo i-deliver yung machine. Dahil mabait naman yung Italian counterpart ko. Sige, sabi niya kagad. Sige, papadalan kita. Wow, thank you Lord. Sabi ko, thank you Lord. Kaya ako kasi, masusunod na tayo dito. Tuesday, Wednesday, Thursday. Wednesday, tumawag ako. Sabi ko sa Italian counterpart, wala pa ba yung pinadala mo? Sabi niya, hindi na padala ko na. Sabi niya, check ko naman sa bangko. Wala pa, zero pa eh. Thursday, tatingnan ng Thursday. Every hour na ata, check na ako sa computer ko kung pwede ba ito. Wala pa. Alas 12 daw mo na. Pagdating ng alas 4, tulog at madaling araw. Pag-check ko dun sa ano. Pumasok yung pera. Okay. Praise the Lord ka at communication. Tatalong-talong kami. Kung pinabukasan dito. Punta kami sa bangko. Ayan. Bayan na natin. God works in a miracle way. Ganun po. Ganun kumilos ang Panginoon. Kaya, huwag kayong paghinayang sa buhay ninyo pagka dumadating ng kanyang sundin yung problema sa buhay niyo. Tumawag kayo sa Diyos. Dahil wala tayong ibang matatawagan kundi ang Diyos
Hindi tayo matutulungan ng ating kapwa. Hindi tayo matutulungan ng kalupangan. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. That was our experience in our life. Nasa buhay namin. And God, well, God blesses us. Now, let us all ng Panginoon sa buhay natin. But all those blessings naman, I share it to everyone. Sinishare ko naman sa church. Kasi, ang panutunan natin sa buhay, wala naman tayo madadala. Pag namatay ka dito sa titik, magdadala mo ba kayamanan mo? Wala. Hindi mo nadadala kahit ano. Kahit 5. Importante yung kaluluwa natin. Are we saved? Yun ang mahalaga sa buhay natin. We are only strangers here. Stranger lang tayo sa daigdig nito. Pansamantala lang tayo nakatira dito. Pero yung talagang buhay natin, nasa langit. Sabi nga ng Panginoon paghahandaan ko kayo ng makikirhan doon sa langit. Dadaanan mo, ginto. Wala ka hindi ka na magluluto doon. Wala nang sakit, karamdaman. Kung gusto mo pumunta sa Italy, in few seconds, andun ka na. Punta ka sa Germany, andun ka na sa Vietnam. Lahat ang pupunta mo, mararating mo. Diba? Praise God. Ganun po. Kamahal tayo ng Diyos. Kaya, i-safeguard natin yung ating spiritual life. Amen. Now, meron tayong pagsulong sa buhay. Yes, glory to God. Kung temptation, sabihin natin, lumayo ka. It's like a roaring lion. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, do not tempt me. So my brothers and sisters, the pruning process is a very painful process. It is not for punishment, but for purification. In John chapter 15, verse 11, these things I have spoken to, that you may be full of joy, that your joy may be whole. Amen. So, purihin ng Panginoon, nawa, itong mensahe na to, tayong mga branches, we are committed. Kailangan laging nakakonect tayo doon sa puno na yun. Amen. Laging may connection tayo doon sa puno na yun. At pag meron tayong connection sa puno na yun, God, as a vine dresser, will prune us to become, the process will be, medyo masakit yung process in pruning, but it will be good for you, for your growth and your purification. Amen? At sabi na doon, pag pinupron tayo, lalo na pagbubunga, makikita sa iyo yung imupon ka ng salita ng Diyos into the image of His Son. Amen? So, purihin ng Panginoon at nawa po ay napagpala po tayo sa ating pong mga buhay. At sabihin natin, Lord, continue to prune me. Continue to prune me, Lord, so that I may bear more fruit in my life. Amen? So, purihin ng Panginoon, yan po ang mensahe natin, magandang ang halin po sa inyong lahat. Glory to God.